sampal sa mga senador. Binaha ang Metro Manila. Grabing baha mga kabunyog. Sa lahat halos ng sulok sa lahat halos ng sulok ng Metro Manila, baha. Hindi yan tuloy-tuloy na ilang araw na ulan. Halos ngayon lang yata o kagabi umulan. Pero grabe ang baha. Ano ang pinapakita dito? Ayan, pinapamukha sa mga kongresista, pinapamukha sa mga senador, mga kabunyog, mga kababayan, pinapamukha sa kanila. Ito yung gawa nila. Ilang bilyon na ng ilang daang bilyon na ng pondo ang inallocate sa Metro Manila. Pero tingnan nyo, binabaha pa rin. Yun ngang isang pinakitang malaking proyekto sa pinunduhan ng malaki sa Metro Manila, 290 million ba yun? Sa Barangay Biente Reales ng Valenzuela. 290 million na flood control na pumping station ba yun? Na proyekto. Pero binabaha pa rin yung Biente Reales ng Barangay Biente Reales ng Valenzuela. At maraming mga proyekto, yung kumpanya ni Sara Diskaya, yung St. Timothy, ang daming mga proyekto na hindi naman napakinabangan. Nakatingga. Ang dami niyan. Nakikita natin, kumakalat sa social media ngayon. So anong pinapakita dyan mga kabunyog? Kagagawan yan ninyo ng mga kongresista, ng mga senador. At ngayon, pinakita ngayon, sa mismong harap ng Senado, yan, grabing pagbaha. Grabing baha sa harap ng Senado. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, sampal ito sa mga senador, sampal sa mga kongresista. Habang kunwari kayong nag-iimbestiga, kunwaring nag-iimbestiga ang Senate Blue Ribbon Committee, kunwaring mag-iimbestiga rin ang TRICOM, Infracom ng Kamara, para kunwari ipakita sa mga tao na sila ay nilalabanan din ang anomalya sa flood control. Pero ang totoo, sila ang mga promotor niyan. Sila ang mga pangunahing promotor ng anomalya sa flood control. Kaya lang, dahil mainit nga ang issue, magkukunwari sila, hindi sila sangkot dyan. Naguhugas kamay sila. Pero ito, pinapakita ngayon sa Metro Manila, huwag kayong magkunwari, huwag kayong manlinlang. Kayo ang dahilan. Ang dami ng pondo na inallocate sa mga flood control project sa Metro Manila, pero tingnan nyo, nasaan? Marami, hindi naman napakinabangan, nakatingga lang. Pero yung pera, pinakinabangan ninyo. Ang dami. Nakita natin yan. At ang dami rin na ilang daang milyon na mga proyekto. Doon sa isang barangay nga, Biente Reales, Valenzuela, tulad ng sinasabi ko. Hindi naman napakinabangan, binabaha pa rin. Marami pa yang ganyan. So, ang yumaman dyan sa mga flood control projects na yan ay ang mga politiko, congressman, senador, pwedeng pasabwat pa dyan yung mga local officials. O ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, walang hiya sila. Tingnan mo ngayon ang paghihirap ng taong bayan. Mga estudyante na sa pagpasok sa eskwela ay lumulusong sa baha, mga manggagawa na pagpasok sa trabaho, lumulusong sa baha. Mga bahay na nakalubog sa baha, mga urban poor communities na grabe ang kunti lang na ulan, binabaha. Na sana kung ilang daang bilyon na pondo na inallocate na sa mga flood control project sa Metro Manila, dapat na-solve na ang pagbaha dyan. Yan yung walang konsensya ang mga politikong ito. Walang konsensya. Kahit saan mo ngayon tingnan sa Manila, sa halos lahat ng kalye, baha. Kung may hindi man binabaha, yung lugar ng mayayaman, mga first class na subdivisions ng mayayaman, kung saan kayo nakatira ng mga politiko at mga mayayaman.
Pero yung mga middle class, kahit mga komunidad ng middle class, mga village ng middle class, at lalo na yung mga komunidad ng urban poor, grabe, binabaha talaga. At pagpasok nila sa trabaho, pagpasok sa eskwela ng mga estudyante, lubog sa baha. Kagagawan yan, Nino. Kagagawan yan ng mga politiko. Okay lang sana kung wala namang na-allocate diyan ng mga pondo. Walang magagawa dahil wala namang pundong inilagay diyan, so wala naman talagang aasahan. Pero ito hindi. Bugbog na ng pondo 'yan. Sa nakita nating listahan, ang Metro Manila ang isa sa pinakagrabing binuhusan ng mga pondo sa flood control. So dapat, sa dami ng pundong binuhos diyan, dapat wala ng problema sa pagbaha ngayon. Kaya lang anong nakita natin? Ayan. Baha ang buong Metro Manila. At ang sampal dito, yung harap mismo ng Senado, lubog sa baha. Yan. Yan yung yan yung pagpapakita sa mga kongresista at senador. Kagagawan ninyo yan. Hindi na kayo naawa sa taong bayan na nahihirapan. Kung nagamit lang sana sa tama yan, siguro wala na yung pagbaha na yan. Kung hindi man, hindi ganyan kalala. Hindi naman ganun kagrabe ang ulan, dapat hindi na yan binabaha. Kaya lang dahil nga sa mga ghost projects, mga pinunduhan ng flood control na wala naman, o kaya ginawa naman, hindi naman nagamit, nakatingga lang, kasi defective. O kaya mga flood control projects na substandard, sira na ngayon. Yan ang katotohanan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.